Who am I that the Lord alone the earth would care to know my name, would care to fill my heart? Gumising kami ng madaling araw upang balikan ang dala naming mga yero mula sa bayan na iniwan namin sa Apuloy kahapon. Magmula sa tuktok, may mga 50 minutos ang aming paglakad pababa dahil may kasamang takbuhan. Yun nga lang, ang paglakad pabalik paakyat pinakamas madali na ang 2 oras dahil sa dalang yero. Bago kami umalis ay humingi muna kami ng malunggay dahil ang mga kusinirang mga babae ang nag-request nito. Mabuti na lang hindi namin ito nalimutan. Oy, sini, si Guapo. Mga dyan na may. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus. So nakatalo namin sa Last River. Pero actually wala pa may anika. Wala pa katunga sa 1/4. Layo pa jud. Sinubukan naming makipagsabayan sa mga taong residente doon. Mas mabigat ang kanilang dalang yero kaysa amin. Pero lagi kaming maiwanan dahil sanay na sanay sila sa ganitong trabaho at ganitong gawain. Paglipas ng halos 3 oras na paglalakbay paakyat, sa wakas ay dumating na rin kami dito sa site sa istakahan. Siyempre, inaasahan namin na mayroon ng pagkain na inihanda dahil gutom na kami at pagod pa. Kumakain kami upang bumalik ang lakas dahil sa layo-layo ng nilalakad at may kasama pang dalang yero. Yun ay warm up pa lang dahil pagkatapos nito ay susuguri na naman namin ang kuta ng mga kawayan upang dahan-dahan makumpleto ang mga materyales para sa kubo. Ang lugar na ito ay mayaman sa malinis na tubig. Yun nga lang ay malayo, pero maparaan ang mga tao dito. Ginamitan nila ito ng pangmalupitang paraan para makarating ang tubig na walang kahirap-hirap. Busog na kami at bumabalik na rin ang aming lakas. Kaya nagpatuloy kami sa aming mga gawain. Ito ay bayanihan, kaya lahat ng dumalo ay voluntaryong tumulong para sa ministry. Balikan na naman namin ang kuta ng mga kawayan upang magkuha ng mga materyales para sa kubo. Hindi ganun kadali matapos ang kubo dahil hindi naman kami karamihan. Magmula nang ito ay itinatayo, mag-1 linggo na ang nakalipas hanggang ngayon. Dahil 2 araw lang naman kami makagawa sa loob ng 1 linggo. Sinugod ang kuta ng mga kawayan at ito ang third man leader. Darkness veils his lovely face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock. Ang mga babae naman sila ang mga kusinera. Sila ang tagaluto ng mga pagkain sa lahat ng panahon habang patuloy ang bayanihan. Dahil ang bayanihan kasi ay kadalasang ginagawa sa mga sinaunang mga Pilipino
upang mapagaan ang anumang uri na gawain. Nakasalalay na rin sa mga kababaihan ang pag-ayos ng mga kagamitan. Habang pinanood nyo sila, storytelling muna tayo. Ito ay buod sa dahilan kung bakit humantong ng ganito na makapagtayo ng struktura. Ito ay nagsimula sa Operation Christmas Child na mga boxes para sa mga bata. Isang busy sa isang linggo ang schedule namin pagpunta dito. Mga 2 taon na ang nakalipas. Mula noon ay consistent itong binalikan ng isang magiting na misyonero at hanggang sa may nabuong simbahan. Dahil ang simbahan ay gawa ng bawat individual na may pananampalataya. Composed of scripturally baptized believer. Kaya ito kami ngayon na pagsimulan na ang paggawa ng istruktura. Noong pasimula ay di mo talaga akalain na magkakaganito. Dahil ang ereyang ito ay talipis na bahagi ng lupa. Pero dahil sa programang bayanihan, naging possible ang mga imposibleng bagay. Pagkatapos naming kumain at nagpahinga ng 1 o 2 oras, ay nag-resume na kami sa aming mga gawain. Dahil medyo marami-rami na rin ang nakuha naming mga kawayan, kaya nakafocus muna kami sa mga gawain dito. Para naman sa ganon ay makita ang time-lapse sa aming progress. Naka-organize kaming lahat kahit walang nag-uutos. Dahil ang bawat isa ay gumagawa ng mga tungkulin. Iba ang tagabiyak ng gawayan at iba rin ang tagalinis nito. Yung iba ay nagpatuloy sa paggawa ng kubo at ang iba naman ay nagpatuloy sa pag-ayos ng bakuran. Nakabukod rin ang gumagawa ng bubong sa chapel. Yun nga lang ay kinakapos kami ng mga 2 pirasong yero. Ismail. Pangalawang araw ng bayanihan, kung kahapon ay yero at kawayan ang aming binubuhat, ngayon ay iba naman. Kung mapansin natin na nandito lang tayo sa bundok at maraming kahoy sa paligid, at napag-isipan mong nasa tabi-tabi lang ang mga panggatong, nagkakamali ka. Dahil medyo pahirapan ng konti ang pagkuha ng mga panggatong. Dahil ito ay matatagpuan sa medyo madistansyang area. Kaya samahan nyo kami sa aming pangungulikta ng mga panggatong. Karon, nagpaingon namin dito sa kakahuyan para manguhag kahoy. Pagtutulong-tulungan ay maaaring makapag-gaan ng mga mabibigat na trabaho. Naanami diri sa site sa mga kakahuyan kung asa daghan kayo ang panggatong. Daghan kayong panggatong kay gipamputol ang mga sanga para sa ilalom dili hawong ang mga tanom maong kinahanglan gyud putlon ang mga sanga. So munay among pangkuhaan karon para gamiton namo og lechon og baka. Joke bitaw, wala bitaw bakang lechonon. Requested by kusinera and kusinero raning among gihimo. Kay budlay kayo ang maghaling, maglungag, magluto nga walay kahoy. Nya kami igo raming mukaon. So para makabalos-balos pud mi bilang ganti, tiringgin ko ang payo ng mga magulang. Kahit medyo mabigat ang napili kong panggatong at kahit medyo mahirap ng kunti ang daanang ito dahil hindi ako sanay, ang importante, ang mahalaga ay na-enjoy namin lahat ang panahong ito. Horot gihapon. Kameraman as well as kargador. Ana? Tano? Nyar. Atong bughaan og kahoy ang magbuha tag kahoy gamit ang wasay na ito.
Dahil dalawa kong kaon.